Okay guys, recently kasi, di ba, nagkaroon ng issue si Alma Moreno dun sa interview niya with Karen Davila. Tapos, ang parang pinag-uusapan doon, di naman daw lalaki yun kung hindi nagkaroon ng mga memes tungkol sa interview na yon. So parang feeling ng mga ibang observers, parang biktima si Alma ng cyberbullying. Na parang ganun din yung nangyari kay Chris Aquino. Maraming, kahit na masasabi natin insensitive, parang sa iba insensitive yung naging comment niya about her sunburn. Sa mapamusgang lipunan ng social media, talagang lumaki yun dahil nga dun sa maraming yun, nangmusga sa kanya. So ano masasabi niya dun sa mga ganong klaseng pangyayari? Kasi parang sa panahon ngayon, sir, ang hirap talaga magkamali. Lalo na andyan na lahat ng forms ng social media. Sa internet ka, sa TV, kung ano-ano, sa Instagram, sa Twitter. Diba kay Alma kasi, matagal na yung interview eh. Parang November 11 pa siya, tapos naging viral siya. November 15 or 14. Mga 5 araw, ganyan. Naging viral siya kasi kumalat sa internet yung interview. Simula nun, ayan, lumabas na yung mga memes na sinasabi nyo, tapos ang sasakit na ng mga sinasabi kay Alma. Kasi parang meron din naman point yung mga netizens kasi senatorial candidate siya. Tama. Diba? So parang yung mga comments nila, parang ano ba, naging handa ba si Alma, gano'n. Yun lang, naging viral lang talaga siya kasi ginawang katawa-tawa ng mga ilang websites, diba? Ginawa ng meme, ganyan. Tapos ngayon, patuloy-tuloy, mas naging malala tuloy yung mga negative comments nila against sa Alma. Pero yung umpisa, parang nung unang mga nakita kong comments, parang ang inaano lang naman kay Alma is parang senatorial candidate ka, at parang wala kang alam sa mga issues na ni-raise ni. So parang, ano ba, parang sa tingin ko parang nakasama for Alma. Yun nga, yung mga ginawang memes pa. Pero yung interview itself, parang para sa akin, okay lang yung tono. Kasi magiging siya eh, senator siya if ever eh. Magiging mambabata siya. Yung tama na naman yung mga tanong ni Karen kasi legislation ang pinag-uusapan natin, di ba? Hindi lang naman pa showbiz effect na sabi nga nila parang ano bang alam mo sa national issues, hindi naman to showbiz na intriga lang, di ba? Pero tama rin naman yung karamihan sa mga netizens na nagkomento tungkol dun sa kakulangan ng kakayahan ni Alma para sumagot dun sa mga tanong ni Karen. Ang sa tingin ko lang, ang mali lang kasi nun, yung pinalaki ng gusto, yung kamalian na yun. Tama nang i-point out mo kung ano man yung mali dun sa tao yun. Pero yung pagtawanan mo, mas gawin mong katawa-tawa yung tao to the point na parang pinapaalam mo na yung pipintasan mo yung pagkatao mismo nung tao na yun o yung kakayahan niya. Okay, na-expose natin na hindi siya ganun ka-artikulante. Pero yung gagawan pa ng to the point na talagang mukhang payaso na yung taong yun. Tama ba yun? Tama pa ba yun sa tingin niya? Mukhang payaso talaga. Hindi kasi ginawa siyang katawa-tawa eh. In fact, dun sa may interview, personally napanood ko siya, I didn't see anything wrong with dun sa questions. Tama si Nerine, si Arnel, dun sa questions ni Karen. Pero siguro ako lang, kung as an interviewer tayo, pagka, di ba, kahit sa showbiz din, I think it also follows na kapag yung interviewee mo is not comfortable speaking in English or in Tagalog, you try your best na ikaw mag-switch ka dun sa kung saan siya komportable. Tinagalog ni Karen. In fairness, tinagalog naman pero most of the time, talagang English talaga kasi because yung ANC kasi, in fairness naman, English talaga. Diba? Tapos secondly, napansin ko din naman na yung mga pagkakataon na nahirapan si Alma na sagutin lalo na yung sa RH. Dahil nga, tama naman sabi niya, yun ang advocacy niya sa kababaihan. Nung tinanong naman siya dun sa with reservations or in all forms, parang in fairness kay Karen, nag-follow-up question siya na nag-cite siya na, eto ba, ganito ba, para mas payag ka ba sa ganito? Para mas maintindihan. Anong ayaw mo doon, diba? Which is hindi rin naman talaga
siguro fault ni Alma sa senatorial aspirant na hindi niya masagot kahit yung very specific na yung question ni Karen talaga. Alam niyo, sa ngayon talaga, andyan na yan yung social media is something that we all have to live with, deal with, no? Kaya we have to be very careful. Kaya nga ngayon, we can ask the networks, the news and public affairs group, lahat sila, they're having a hard time getting an interview from politicians. Kasi isang pagkakamali lang nila, they know na mag-blow out of proportion yung sasabihin nila, kagaya nung nangyari kay Mar Rojas na na-misquote, diba? So, it's not just Alma na may ganong pagkakamali. Kumbaga, kahit sino, kahit mga beauty queens kasi kung nandun ka na, kahit na siguro ang tali-talino mo, kakabahan ka, meron at meron live kasi masasabi. So, I think in a way, maraming ibig sabihin or pwede nating pwedeng meaning yung interview na yun or impact or whatever. Pero ang sa akin lang, parang it's too much freedom also for the bashers to say anything they want for any mistake. Okay, sabihin na natin na hindi siya karapat-dapat or what, dahil hindi niya alam yung mga sagot or what. Pero I think yung coming up with mga fake Facebook account, parang fake Twitter accounts na parang sobra yata yun. Tapos yung use of vulgar words, Miss Karen. Yes, na parang wala na, parang sobra lang. Na ngayon, kahit tayo, di ba, pag nagkakaroon tayo ng mga forum, mga topics, ganyan, nabubuli ka rin, paulit-ulit kang pinubulit. So, parang ano na lang ang gagawin mo? Ano na lang ang sasabihin mo? How can we get mga substantial, juicy interviews sa mga tao kung lahat sila magiging very, very careful? Because they're, of course, afraid that they'll get subjected to cyberbullying. They, according to the law, cyberbullying is an act of cruelty committed using the internet or any form of electronic media or technology that has the effect of stripping one's dignity or causing reasonable fear or physical or emotional harm. Imagine nung isa sa atin yun, di ba? Tapos biglang mabasa ng anak mo, kapatid mo, or what. Siyempre, ma-apektuhan din. So, yun na yung nakakatakot dyan. I mean, we're talking about cyberbullying or kung ano yung mga bashing. Kailan yung too much? When do we say it's really too much? Kasi yung iba mababasa mo, very constructive. It's a criticism, pero you can say, may point na siya. Like, sa pep forum natin, may nagsabi na, hey, ganyan-ganyan. Oo nga, no, may point siya. Naintindihan natin yun. Pero pag yung parang walang pakumangga na. Degrading masyado yung pagkakasabi natin. Parang, yun nga yung naisip ko kanina, pinag-usapan natin ngayon na nabubuli si Alma, si Chris. Pero yung naisip ko, kahit sino naman iba-iba lang talaga yung forms. Yung kung gaano kalaki, di ba, yung kay Chris Bernal before. So, lahat naman sila. At ang mahirap ngayon sa medium ng internet, diretso dun sa sa kanya makikita niya na agad kasi before wala naman talagang ganyan Pero ngayon, diretso dun sa artista, diretso nilang nababasa. Diretso nilang nakikita kung ano man yung harsh words na direct ang binibigay sa kanila. Kung mura man yan. Same way yung, di ba yung kay Chris, parang ginawa na nga niyang katawa-tawa yung sarili niya. Parang ganun pa rin. Parang kahit anong gawin nila. Iba-bash talaga. Iba-bash at iba-bash pa rin sila. Makakahanap pa rin ng kung ano. Di ba? Ng kung anong paninira ang gagawin. Ang nakakatakot lang dito kasi, di ba, itong generation na to, tuwan-tuwa tayo sa freedom that we have right now. Nagagawa natin lahat, tulad niya, nakapang-insulto tayo, nakapagtago tayo sa likod ng keyboard, ng computer natin. Username. Nagagawa natin lahat yan dahil sa freedom na meron tayo ngayon. Pero, wag naman mangyari sana. Paano kung yung susunod na magiging presidente napikon sa social media? Binan ang Facebook at inalis lahat. Inalis lahat dahil nga sa sobrang pang-insulto tulad nung sobrang kalayaan ng mga nababash niya na to the point na kaya nilang murahin yung artista man o yung tao yun o kahit na sino. Mumurahin mo dun sa Facebook
sa Facebook wall, mumurahin mo siya. Tapos makikita yun ng iba, yung ganyang klaseng kalayaan. Paano kung yung susunod na presidente napikon sa ganyang klaseng kalayaan natin ngayon? So sa tingin ko yung Wala nang free data. wala nang free data, di ba? Oo. So, ang ano ko lang, dapat mag-ingat-ingat din yung mga nang babash na ganyan. Okay lang ano opinion mo, pero yung to be overly emotional, tapos vulgar, gagamit ka ng vulgar words, mumurahin mo, cursing words, siguro that's masyado ng overboard yung pagiging pagpa-practice mo ng freedom of expression. In fairness naman nung pinoint out niyo, Sir Ram, kasi at least dapat maintindihan naman talaga nga ng mga netizens na ang ganda ng social media kasi very transparent. Lahat ng information kuha natin agad dahil doon. But at the same time, parang yun nga siguro lahat sinasabi gusto natin ng pagbabago or whatever, and it starts with ourselves. So, yun nga, yung mismong ano tawag doon po, sir? Yung pag-exercise siguro. Yung kung ano yung mga sasabihin mo, ikaw na bahala din Police sa sarili mo. Police, parang hindi mo na kailangan nga nung gano'n na Pero parang hindi. Ang problema ngayon dyan, kasi yung iba are taking advantage of this era. Fake May accounts mga na. trolls, di ba? May mga talagang pinapalabas yan na nag-hire ng mga tao na ang gagawin lang ay Pambully. mambully. So, yun lang. So, mas magiging, if we want to define cyberbullying or yung kung ilalatan na nila yung cybercrime na yan, syempre, these politicians will take into consideration ano yung mga nangyayari sa ngayon. And yung sinabi mo, Romel, of course, it's sasabihin na freedom of speech, blah, 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 blah. Pero hindi kasama dun sa freedom of speech yung cruelty. Yung Abuse. Hindi kasama dun yun. So, kailangan talaga maging naman tayo, anong tawag doon? Huwag sobra. Be responsible. Sobra naman. Saka yung freedom na nasa atin ngayon, lalo na sa social media, ilagay natin sa magandang use. Let's use it as for check and balance ng mga artistang lumalaking ulo. Pwede namang sabihan mo, masyado nang yumayabang sa ganito, pero hindi mo kailangan murahin si artistang ganito. Or check and balance lang sa pangyayari sa political landscape ng Pilipinas. Sabihin mong may ganitong nangyayari, pero hindi mo kailangan murahin yung ganitong presidente o senador para lang mailabas mo yung galit mo sa kanila. Yun lang, gamitin natin sa magandang paraan ang kalayaang nasa atin ngayon sa social media. Check and balance lang. Hindi yung i-abuse mo. Yun nga, sabi ko nga, freedom of expression is good, pero it ends kapag may abuse na, may cruelty na nangyayari sa freedom of expression mo. Siguro in a way, we have to remember na yung mga tao na nag-post, may responsibility rin na yung maging sensitive rin sa sensibility sa ibang tao na tulad ng pinost ni Chris na porket nahirapan siya ng sunburn siya, nahirapan ng high heels. Parang, tapos i-kumpara mo yun sa paghihirap na dinanas ng mga commuters. Parang, ayun nga, kailangan din talagang kailangan mag-ingat din naman yung mga kung sino-sino magpo-post, nagpapa-interview, diba? It's being sensitive to other people din. Now, click before you post. Think before you click. Actually, si Chris is Chris, diba? Actually, it was Pero a talaga joke siya. daw. Joke lang. Yung sunburn kasi medyo kaya pa eh. Kaya mo pa matanggap na okay, pinagtawanan niya yung sarili niya. Pero yung sumunod doon, ano yung sumunod yung post? Parang medyo, I survive. Yung I survive. Oh, yung medyo yeah. off na. Doon yung sinabi na quits na. Quits, doon ba? Yung pala sinabi niya na siguro wini-wish ng mga basher na mamatay na siya dahil ay ikinatuwa ng mga bashers yung pagkakaroon niya ng high blood. Mali lang yung pagiging, yung Takles, ginawa niyang katotoy sarili niya na naging
insensitive siya dun sa... Ang dating, insensitive ang dating. Sa mga na-traffic. Sorry Oh na my na. God. Nag-sorry na naman Sorry siya. naman na siya. Fairness. naman. She learned her lesson, sabi naman niya. So, yun naman yung importante. Pero tungkol dun, di ba? May ano rin sila eh. Kasi you're a public figure, so lahat ng pinapost mo, Oo. titignan May ng mata. maraming tao. Scrutinize. Pwedeng negative or positive sa Parang iba. ano din eh, no? parang model, parang role model ka rin eh. So, mga bata, makakita ng post mo. So, isipin mo rin kung ano yung epekto nun. Tama. Yun na lang. Kaya ang hirap. Mag-ingat Ingat na lang. talaga. Saka ano, Pero good news, natatakbo pa rin si Alma. Hindi siya Correct. uulong. There's no turning Ang sabi lang niya, mahina man po tayo sa ganito, May puso malawak, daw siya. may puso naman tayo sa public service. Oh. Pero senatorial seat yung Yun naman. Hindi naman public service. Masyado yun na parang... kailangan maging ano siya sa Sa mga law. laws, di ba? Hindi. Ayun na nga. Bukod sa, Ay, nako. bukod sa puso, meron pang ibang kailangan. Ay, matapos. Yun na. Iyan. 2 minutes. Siguro po yung parang most powerful tool mo na lang na panlaban sa mga ganyan. Yung lakas ng loob mo na i-deadman na lang sila. Kasi doon Oo. yung kapatulan mo. Parang siya. Anchor pa yan. Parang si Miss Alma, lakas ng loob na lang. Oo, pero Diba? ang lakas ng... Oo, ang lakas ng confidence level. Parang, okay, kalma lang ako. Araw-araw siya may ano, di ba? May sorties, di ba? Mahina So, man yan. tayo sa ganon, pero malawak ang puso Kasi natin kung sa public magpapa-affect ka, service. mas lalong di ba, magpapila yung loob mo. That's so true. Pero ano, naisip ko na yung mga trolls, parang magbura ka in public, parang hindi niya ba naiisip yung pagiging civilized? Parang, pwede naman maging basher, pero Pasid ka dyan, grabe ha? naman yung mga bash to the point na mumurahin mo. Parang, anyway, everybody sees that. Kahit ba nakatago ka sa pangalan na iba, parang hindi ka man nahihiya. The thing is, it's not just trolls lang. May mga media blog na sila mismo ang Ay, oo nga. Diba? Gagawa sila ng mga Grabe. We're not saying Nag-attract na sila ng para So, ma-share. So to cap this off, Think before you click na lang. Pag magmura. Think Before before you you click, think before you say something or Oo. post something. Think. Pwede mo namang i-send yung message mo across. Like for example, yung kay Christina lang. Nung sinabing insensitive siya or masama yung ginawa niya, ang ganda ng pagkakasabi, pwede mo namang sabihin siya ng maayos eh. Alam mo, hindi mo kailangan pamanlayat ng tao. Pero sabihin mo yung opinion mo dun sa isang subject.